Christ. Tandaan nyo po, pagdating po ng judgment seat of Christ, maraming mga tao na inaasahan nila papasok sila ng langit. Amen po ba? Amen. Pero, tanong, totoo po ba yung pananampalataya nila sa ating Panginoon? Yun nakakaano eh. Diba po ba? No? Minsan nakakalungkot eh. No? Kaya sa hapon po na to, no, suriin po natin ang ating sarili. Tanungin po natin. Amen po ba? Ano po ba yung pamantayan ng pananampalataya nyo? Totoo ba yan? Original ba yan? Di ba po? Check our faith. Totoo ba to? Amen po ba? Amen. Totoo ba ako, Kristiyano? Original ba ako? Kasi ikaw nga, di ba? Sa mga gamit mo nga eh, ayaw mo nga ng ikaw nga, kung gusto mo original eh. Amen po ba? Di ba? Gusto mo branded eh. Branded na sapatos, bag, damit. Dahil sa sasakyan, gusto mo luxury car. Amen po ba? So, gano'n din po, no? Gano'n din po. At alam nyo to, sinulat po ito ni Apostol John sa mga, saan niya po sinulat to? Sa mga mananang palataya. So, minawarning niya na, Kristiyano na po. No, sa kapanahonan po natin, totoo po, marami na po talagang mga lumalabas na mga maling katuan. Kaya po kayo po, hindi po kayo tawag dito, hindi nyo po na-discern, pakalaga po discern the spirit. Dami sa minagpilero mag-aaya sa inyo, magsasabing ganito, huwag po tayo agad naniniwala. I-test po muna natin. Amen po ba? Amen. So sabi po nito sa 1 John 5 verse 13, isinulat po ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nanalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So nire-remind tayo ni Apostol John na tandaan po natin, no? Ang buhay po natin hindi dito lang. Meron po siyang eternal life. So sabi po ito, nagbigay lamang po ako ng limang ebidensya. No? Kung talagang tayo ba ay nasa Diyos o wala. Amen po ba? Amen. Sabi nga Lord, test the spirit. O, test natin. Titingnan natin kung talaga po bang nasa atin ang Panginoon o wala. Amen. Number 1, sabi po rito, walking in the light. No? Ito yung requirements eh, no? Bilang isa ka talagang authentic or original o totoong Kristiyano, pag ikaw'y namumuhay sa liwanag. So sabi po rito sa 1 John chapter 1 verse 6, sabing ganon, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Hindi tayo namumuhay ayon sa katotohanan. Bakit? Ano po ba yung sinasabi ng Diyos? No? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa verse 5? Ang sabi po rito, ang Diyos ay liwanag. No? Diyos sa 1 John chapter 1 verse 5, balikan natin. Ang Diyos ay liwanag. Walang anumang kadiliman sa Kanya. Wala sa Kanya. O ibig sabihin po rito, ang Diyos ay righteous. Ang Diyos ay holy, pure. Amen po ba? So, kung totoo kang Kristiyano, dapat hindi ka na namumuhay ng sa kadiliman. Dapat namumuhay na po tayo ng tama. Namumuhay na po tayo sa liwanag. Amen po ba? Nakakalungkot lang po kasi, no? Maraming Kristiyano sinasabi nila na sila'y Kristiyano, nasa kanilang Panginoon. Ang nakakalungkot lang po, nabubuhay pa rin po sila, patuloy pa rin sila mumuhay sa kasalanan. Amen? Makikita mo pa rin yung lifestyle nila, sa habit nila, no, sa ugali nila. Questionable po kasi yun. No? Kasi po, ang Panginoong Yesus, God hates sin. Amen po ba? Hindi pwede magsama ang langis at ang tubig. Yun lang po yun eh. Hindi po mag-compatible ang Diyos at ang kasalanan. Hindi po. Amen po ba? Hindi pwede sasabihin mo na nasa Diyos ka, tapos umiinom ka pa rin, nagsusugal ka pa rin, nagbibisyo ka pa rin, di ba po? Amen po ba? Amen. So doon pa na malalaman mo eh, kung nasa kanyang Diyos o wala, nasa kanyang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya sabi po sa Mateo 5.16, ano yung sinasabi sa Mateo 5.16? Gayon din naman, sabing gano'n, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Para po sa harapan ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa at luwalhatiin ang ating amang nasa Hangin. So tayo po kasi magiging liwanag sa liputan ito. Nawa paliwanagin po natin yun. Amen po ba? So, alam niyo po, natutuwa ako dun sa kwento ni Zacchaeus eh. Alam po naturo ko po ito nakaraan. Ito po si Zacchaeus. Unang niyang na-encounter si Jesus Christ, unang niya nakatagpo ang Panginoong Jesus. Ano yung unang niyang ginawa? Di ba tinama niya yung buhay niya? Ano sabi niya doon? Ano sabi niya ganon?
Panginoon, isa siyang tax collector ha. Kung meron po ako nadaya, ano sabi niya? Ibabalik ko doon ng ilang beses? 4. 4. So dapat po ganun eh. Nung na-encounter natin ng Panginoon, ano una natin dapat itatama? Buhay natin. Kasi nga, hindi na po tayo at hindi. We are new Creation. Amen po ba? So kailangan po, ano na po tayo? No? We walk like Be. Jesus. Amen po ba? So yung makikita, no, kung talagang tayo ay genuine Christian, nakikita po sa ating paglakad kung namumuhay po ba tayo sa liwanag o sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, sabi po rito, pangalawa, obey God's command. Ano sabi dito sa 1 John, chapter 2, verse 3? Sabi niyang ganon, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. O ano sabi sa verse 4? O, ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ano na po ang Panginoon is a God of truth, tanda po natin. So sinasabi po rito, kung nakikilala natin ang Panginoong Jesus, dapat ano daw po tayo? Tayo ay sumusunod sa mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po dapat po sa pagsunod, hindi po to kabigatan. Amen po ba? Kabigatan po bang pumunta ng Bible study? No. No, amen. Kabigatan po bang magsimba? No. Amen. So, minsan po, nakakalungkot lang, yung dating kasiyahan mo, pag later on, nagiging kabigatan na. Alam mo yon? No? Pag ganun yung dating kasiyahan mo na pumunta sa church, magsimba, manalangin, di ba kasiyahan mo? Tapos ngayon parang kinatatamara mo na kabigatan na, alam nyo paano may problema? Tanongin niya na may problema. Ang problema ang Puso. puso. Amen. Kaya minsan daw, pa-search natin yung puso natin. Nikki. Lord, ayaw ko nito, Lord. Pag mabigat ang puso, Lord, ayaw ko nito. Panginoon, alisin mo to. Gusto kong sumunod ng merong Kagalakan. Amen po ba? Kasi alam niyo po, tatlong bagay bakit ka sumusunod eh. Una, dahil sa duty. No? Ba't ka sumusunod? Kasi natatakot ka because of fear. Ano yung pangatlo? Yung sumusunod ka dahil mahal mong Diyos. Yun yung highest. Yun yung mataas na pagsunod. Yung may kasamang pagmamahal. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba sino nakita ko na talagang sumunod sa ating Panginoon? Sa Genesis chapter 6 verse 22, sino po yun? Yung gumawa ng ark. Noah. Ano sabi doon? Noah did everything. Imagine niyo po, no? Sabi po si Noah did everything just as God commanded him. Nakakatuwa po kasi si Noah, lahat po yung sinabi sa kanya ng ating Diyos Ama, gawin mo ito, ginawa niya po. Sana ganun din po tayo, no? Sa pagsunod natin sa Panginoon, we did our best. Amen? Amen po ba? O sino naman po yung kilala nyo na Bible character na sumuway sa Panginoon? Si King Saul. Amen? Si Jonas. King Saul. Ito, wala po tayo. Si King Saul, sinabihan po siya ni Yahweh na ano po, patayin mo lahat ang lahi ng Amorites, ano ba yun ay? Malakita. Amorites yun? Malakita. Ano? Malakita. Amerikita. Wala kang ititira mula sa pasusuwing bata, maging hayop patayin mo lahat. Ganun po noon eh. Yung problema po, si King Saul, ano yun? sumuhay. Ang tinira niya yung mga Matatabang mga busog na tupa. mga hayop. Hindi niya po pinatay Pinatay niya lahat. mga 20. Kaya alam niyo po, ang pagsuway sa harapan ng Panginoon, kung babasahin niyo, alam niyo kung ano po? Evil. Evil po sa harapan ng Diyos ang pagsuway. Amen? Amen. Nangatwiran pa nga si Saul eh. Para pa natin. Lord, sumunod naman ako ha. Yes, sumunod ka, pero partially. Hindi. Completely. Ang gusto ng Lord, yung complete na pagsunod eh. Amen po ba? Amen. Para hindi po tayo mapahama. Amen po ba? So, pangatlo po, ano po yung ebidensya na talaga ikay totoong Kristiyano? Pangatlo, ano sabi po? Do not love the world. Amen. Kasi kung totoong Kristiyano ka, mamahalin mo ba yung nasa mundo? No, amen. Amen. So sabi po rito sa 1 John, doon lang din po tayo ikot, puro sa 1 John. 1 John 2:15, anong sabi po dito?
Huwag ninyong ibigin ng Mundo. sanlibutan. Ano pa? Maging ang mga bagay na nasa Do not confirm in this world. Kung ang sino man umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ito yung pangatlo Dahil tatlo natin. Ibig sabihin po rito, huwag daw po natin ibigin yung sistema ng mundong to. Yung kalakaran. Amen po ba? Kalakaran ng mundong to. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 2? Ano sabi niya? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Amen? So, wag iba na, ibig kong sabihin kasi, tandaan po natin sa mundong to, lahat na nandito, ito yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Napansin niyo po? Kaya sinasabi na huwag tayong makitakbo, kasi nga mundo ngayon, pasama na po ng pasama. Amen po ba? Pasama na, patamad na ng patamad ang mga tao. Diba? So sabi gano'n, paano mo malalaman? Kapag nakain ka na ng mundong to, magbigay lang ko ng ilang ilang points. Paano malaman na nakain ka na ng mundong to? Una, sabi gano'n, nawala na yung appetite mo sa spiritual thing. You lose your appetite. Ano na yung ano? Ano yung mga spiritual thing? Hindi ka na nananalangin, no? Ayaw mo nang sumamba sa Panginoon. Ayaw mo nang makipag-gathering. Amen po ba? Pangalawa, paano mo nalalaman? Nawala na yung desire mo na ano po, na gawin ng kalooban ng ating Diyos Ama. Sumusuway ka na. Amen po ba? Pangatlo, nawala na rin po yung passion mo na ano, to seek God. Wala ka nang pakialam kung ma-encounter mo ang Lord o hindi. Amen po? Ano pa? No? Wala ka nang desire na mapalapit sa Diyos. Amen po ba? Wala na eh. Inagaw ka na ng mundong to, busy ka na sa maraming bagay. No? Ano pa po? Wala na yung ano. Ano po ba yung ano natin? Ang ating kung gusto natin gawin sa Lord. Yung may kantang ano, just to please You. Yes. Yun. Pag nakain ka na ng mundong to, wala na sa'yo yung gusto mabigyan ng kaluguran ng Lord. Ang nagbibigyan mo ng kaluguran, sarili mo na lang. Amen po ba? So yun lang naman po yung mga ilang bagay na nilagay nyo, no? So minsan po, no? Tanungin natin ating sarili. Ano at sino yung nakaka-influensya sa atin para manlamig tayo, malayo tayo sa ating Panginoon. So check ourselves po. Amen po ba? Amen. So sabi pa po rito, so pang-apat na po tayo. Sabi po rito, ano po ba yung mga ebidensya na tayo'y totoong Kristiyano? Pang-apat po, loves God's people. Mahalin po natin. Amen? Mahalin po natin yung tayo po, yung mga kamagagawa natin Panginoon. Mahalin po natin. Oo. Sabi po sa 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So tandaan po natin, because alam natin, kaya ka umiibig, because saan nang galing yan? Sa ating Panginoon. Because God is love. So dapat po, ang ating mga puso, dapat po, punong-puno rin po tayo ng pagmamahal din po sa mga, lalo na po sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Tingnan mo katabi mo. Nakikita mo na ba si Jesus Christ dyan? Tingnan katabi mo. Sino nakikita mo? Si Jesus Christ po ba? Amen? Kasi dapat po ba, dapat po ba mag-expect ang mundo to na makita si Jesus sa atin? Amen. Amen? Bakit po? Bilang mga lingkod ng Lord, no? Kasi We are the namumuhay na ones. tayo eh. No? Namumuhay na tayo saan? Sa ating Panginoon. Dapat nakikita na po sa atin. No? May transformation na po sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. So, kailangan din po nating matutunan na mahalin yung mga taong unlovable. Amen. Pero magagawa lang natin to sa tulong po ng Holy Spirit. Kasi po love is a fruit of Holy Spirit. Mahirap po bang mahalin yung taong madamot? Mahirap po bang mahalin yung taong magagalitin? Mahirap po bang mahalin yung taong palamura? Pero alam niyo po, kapag natuto natin silang mahalin, may dahil ko power God, pag-pray po natin. Alam niyo, andun po yung reward. Amen? Huwag lang po natin mahalin yung mga taong mabait lang sa atin. Huwag lang natin mahalin yung mga taong yung ano lang po, yung... Mabait lang sa atin. Opo, yung mabait. Mahalin, abutin din po natin yung mga taong unlovable.
Yung hindi ka mahal-mahal, hindi ka tanggap-tanggap. Lalo na po ngayon, no? Totoo naman eh, kapag po yan kasi, hindi pa talaga Kristiyano yan. Wala pa talagang pagbabago sa kanila. Mahirap sila sa pansinuan, pero wala pong posible sa panalangin. Amen. Lord, tulungan mo kung taong tulad na mahalin ko. Tingnan mo ngayon, sa Tiami, mahal na mahal ko na. Joke lang. No? Hindi totoo. Tinuturo naman ng Lord na mahalin abutin. Di ba minsan may kinahilisan kang tao? Itong taong to napakaganda. Itong taong to kisimosa. Sabi ng Lord, Huwag yan ang walain mo. try mo siyang mahalin. Sa kapwa. Kasi totoo naman po. Sa sarili mo, hindi mo kaya. Pag-pray po natin. Tulungan tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Kasi alam niyo po, napakahalaga po nito. Kasi bakit? Sometimes, hindi ka pinopromote ng Lord. Sometimes, hindi tayo napagkapalan ng Lord. Alam mo kung bakit? Because of the character. Kasi ang character, napakahalaga po niya sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ikaw, Humble, ikaw mahalin mo yung lava mo. humbleness. Character yun. Amen. Ito Meron yun. isang tao na marunong magmahal kapag kaharap, pagkatalikod, baliktad. Ayun po. Ibig ko sabihin, kahit ano po yung ginagawa sa atin, no? Ipakita pa rin po natin yung love. No? Pakita pa rin natin. Huwag po natin silang i-curse. No? So, yun po, no? Sa panglima po, ang huli na po rito, sabing gano'n, ito po yung huli. Believe the truth about Jesus Christ. Amen. Malaman mo na ang isang Kristiyano ay totoo kung ang pinapaniwalaan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, no? Na ating Panginoong Jesucristo, no? Siya ay Diyos na nagkatawang tao, lubad ang kanyang pagiging Diyos, kasi immortal siya, no? Tapos po, siya pa'y bumaba dito sa langit, nagkatawang tao, upang tubusin ang ating kasalanan. Tandaan po natin, sabi po sa Acts chapter 4, verse 12, sabi pong ganon, sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang Panginoong Jesucristo lamang. Sabi pong ganon, no, if we are truly genuine Christian, confess Jesus Christ is Lord. Amen? Itandaan po natin yan, no? So, tayo po, we are so blessed kasi bakit po? Nakilala na natin ating Panginoon Jesus. Pero tandaan niyo po, bilyong-bilyong tao pa po ang hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Tandaan niyo po bilyong-bilyong pa po. No? Kailangan po bilang tayo mga lingkod ng Lord, kung totoong Kristiyano ka, dapat kinikilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi lang yung kapitbahay mo. Hindi yung artistang paborito mo. Kailangan kilalanin mo yung Diyos na tagapagligtas mo. Amen po ba? Amen. Kasi importante na kilala mo, no? Hindi na kilala, totoong kilala mo at meron kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Tanong ko, kilala ka ba ng Panginoong Jesus? Amen. Amen. Tanda mo, pag di ka kilala ng Lord, saan ka pupunta? Oo. Ang hirap nung akala mo, papasok ka sa langit, sasabihin ng Lord, ay, hindi kita kilala. No? Yun po. Make sure, no, tayo kilala ng ating Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba tayo sa hapon ito? Amen. Glory to God. Okay, sige po, no? Ano po ba yung limang bagay na ebidensya na tayo nasa Panginoon? Kaya kailangan po, we are walk in the light. Amen. Pangalawa, sabi po rito, dapat daw po tayo ay obey God's command. Sumusunod tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, do not love the world. Amen. Pangapat, ang sabi po rito sa pangapat, love God's people. Mahalin din po natin yung kapwa natin, yung kapatiran natin, yung mga tao sa ating paligid. Panglima po, believe the truth about Jesus Christ. Amen po ba? So yun lamang po, saglit lang po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah Lord. We praise you, we honor you, we glorify your name. Pagmamahal-mahalin po salamat sa inyong banal na salita na aming pong pinagkulay-gulayan. Hayaan mo Panginoon, ikay maitanin Panginoon sa aming mga puso at isipan. At huwag mo pa rin turutan Lord na nakawan nito ng kaaway. Lord, hallelujah Jesus. Panginoon, anumang Panginoon, yung mga bagay o tao, Lord, na nakaka-influensya sa amin para mapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na muling pagkayabin mo, Lord, yung aming love, yung aming faith, oh God. Lord, na makilala pa natin, to know you more, oh God. Hallelujah, mas sa malalim na kaparaanan, Panginoon. Hallelujah, nasa lalo pa namin kay Lord, mahalin ka, Panginoon, Lord, sa ating buhay. In the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, Lord. Hallelujah.
Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatiran. Yan na po ang iyong kaharian. Bagamat, Amen. Lord, mainit ang panahon. Hallelujah, salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanila pong mga bigasan, sisigan nila, Lord. Pag umapawi mo lagi, Lord, ang kanilang mga pagkainan, Lord. In Jesus' mighty name. Salamat, Lord. We praise you, we honor you, we glorify your name. This we pray. Amen. Amen. Sige po, dapat tayo sa inyong panalangin. Si Ate Malu na. Tama mo na yung ano. Ano lang, Ate Malu. Sige, tayo pong lahat ay po at manalangin. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord. Sa oras po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O God, sa katatapos ng gawain, O Lord. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Minsan pa, ipinalala mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, na yung mga bagay, Panginoon, na dapat makita sa amin, yung mga karakter, Panginoon, na dapat naming taglayin, Panginoon, bilang mga tagasunod at lingkod mo, O God, in the mighty name of Jesus. Sa mga panahon, Panginoon, na may mga tao, Panginoon, sa paligid namin, O God, na parang ang hirap tanggapin, Panginoon, ang mga karakter, ang hirap mahalin, Panginoon, ang hirap unawain, Lord, in Jesus' name. Lord, ilagay mo po sa aming puso't isipan, God, hindi kami nabubuhay ng ayon sa aming sarili, bagkus kami, Panginoon, ay nabubuhay ayon sa kalooban mo, O Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa isang paalaala na ito, O God, sa aming mga buhay, Panginoon, na aming tataglayin, Panginoon, sa mga paglipas ng araw at pagsunod, Panginoon, sa landas na nais mo para sa amin at tahakin, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, salamat po sa pagsama ng Banal na Espiritu sa hapong ito. Dalangin namin, Panginoon, hallelujah, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong abang lingkod, O God, na patuloy, Panginoon, na buong puso nagpapagamit, sumusunod sa iyo, O God. Hallelujah, dalangin namin sa Kanya, Panginoon, balutan mo siya palagi, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng pag-iingat, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Hallelujah, kasama ng kanyang asawa at mga anak, O Lord. Patuloy mo siyang pagkaluban ng kayaman at katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah, at patuloy maranasan ng kanyang buong pamilya, Panginoon, even, Panginoon, ang kanyang extended family, O God. Hallelujah, yung the best na pabor ng langit, Panginoon, at ng tao, O God. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Patuloy niya taglayin, Panginoon. Hallelujah, ang kapangyarihan, ang pag-ibig mo, ang kabanalan mo, Panginoon. Lagi mo siyang itago, Panginoon, sa likod ng cross, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag namin makita, Panginoon, ang kanyang mga kahinaan, bagkus ang pag-ibig, kabanalan, kaluwalhatian mo, Panginoon, kapangyarihan mo, ang siyang masinag, Panginoon, sa kanyang buhay, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. At ganun din po, Panginoon, sa tahanang ito na laging bukas, Panginoon, laging bukas, Panginoon, para sa iyong gawain, O God. Hallelujah, patuloy mo silang pagkaluban, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, hallelujah, ng kanilang paglilingkod, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, patuloy, Panginoon, na maranasan, Panginoon, hallelujah, ng tahanang ito, mag-asawang Gomez, Panginoon, si Brother Boy, Sister Dali, O God, kasama ng kanyang mga anak, manugang at mga apo, O Lord, hallelujah, 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 ang dabis na pabor ng langit at ng tao, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah, patuloy mo silang pagkaluban ng lakas at sigla ng katawan, Panginoon, sa kanilang edad, O God, hallelujah, hallelujah, ma-enjoy pa nila, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ang paglilingkod, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, sa mga kapatid, Panginoon, na naglaan ng oras, Panginoon, upang makinig, Panginoon, ang iyong mensahe sa hapong ito, dalahin ko po, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, O God, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, hallelujah, ano man po ang aming mga kakulangan, kawalan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ang mga kabigatan, O God, patuloy namin maranasan, Panginoon, ang pagsama mo, ang paglingap mo, Panginoon, ang taglayin namin, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagkain na pagsasalo-saluhan, basbasan mo po at pagpalain, Panginoon, linisin, O God, hallelujah, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga lukbutan, Panginoon, hallelujah, ang mga kamay na nagbukas, nag-share, Panginoon, hallelujah, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, binabalik namin sa iyo, Panginoon, mataas sa papuri, pasalamat, kaulatin, pagsamba, sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Jesus we pray. Amen.